Ang alamat ni Pocahontas. Noong unang panahon, sa isang liblib na bahagi ng mga kagubatan sa Virginia, Estados Unidos, isang batang prinsesa mula sa tribong Powhatan ang ipinanganak. Siya ay pinangalan ng Pocahontas. Ang pangalan niyang Pocahontas ay nangangahulugang makulit o masigla sa kanilang wika. Isang pangalan na tumutukoy sa kanyang likas na kaligayahan at kasiyahan. Siya ay anak ni Chief Powhatan, ang pinuno ng tribong Powhatan, isang malakas at respetadong leader sa mga kalapit na tribo. Ang tribo ng Powhatan ay nakatira sa isang mundo ng kalikasan, masalimuot at puno ng buhay. Sila ay umaasa sa kanilang mga lupain, ilog at kagubatan. Mula sa murang edad, natutunan ni Pocahontas ang mga tradisyon at kultura ng kanyang tribo, tulad ng pangangaso, paghuli ng isda at ang malasakit sa kalikasan. Si Pocahontas ay hindi katulad ng ibang prinsesa na nakatago lamang sa palasyo. Siya ay palakaibigan at aktibong nakikisalamuha sa mga tao, pati na rin sa mga batang lalaki ng tribo. Ang kanyang kagandahan at kabutihang loob ay naging kilala hindi lamang sa kanyang sariling komunidad, kundi pati na rin sa mga kalapit na tribo. Ang pagdating ng mga dayuhan, isang araw, ang katahimikan ng kanilang lupain ay nabalisa nang dumating ang mga banyaga, mga manlalakbay mula sa malalayong lupain. Sa pamamagitan ng kanilang mga barko, ang mga ito ay mga Ingles, mga misyonaryo at mga mangangalakal na naghahanap ng bagong mga lupain upang sakupin at galugarin. Isang malaking pangkat ng mga Ingles ang naglayag patungo sa baybayin ng Virginia upang magsimula ng isang bagong kolonya na tatawaging Jamestown. Ang mga tao ng Powhatan, bagamat hindi pamilyar sa mga banyagang ito, ay naintriga at medyo nag-aalala sa kanilang pagdating. Ang kanilang kultura ay magkaiba at wala silang ideya kung ang mga dayuhan ay magiging kaibigan o kalaban. Si Pocahontas, sa kanyang kabataan at likas na kuryosidad, ay nakaramdam ng kagustuhang matutunan ang tungkol sa mga banyagang ito. Sa kabila ng mga babala ng kanyang ama, ang matapang na prinsesa ay nagpasya na sumunod sa kanyang mga pakiramdam at makipag-ugnayan sa mga banyaga. Ang pagkikita ni Pocahontas at John Smith isang araw, habang ang mga Ingles ay abala sa pagtatayo ng kanilang kolonya, si Pocahontas ay dumaan sa kanilang kampo upang silipin ang mga bagong tao. Sa pagkakataong iyon, nakatagpo siya ng isang Ingles na nagngangalang John Smith. Siya ay isang batang manlalakbay at sundalo na naging isa sa mga lider ng mga Ingles. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagkaroon sila ng kakaibang koneksyon. Ngunit wala pa silang kaalaman na ang bawat isa sa kanila ay magsisimula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanilang mga buhay. Si Pocahontas, na noon ay nakasuot ng simpleng damit at mahahabang buhok, ay kaakit-akit at puno ng kabaitan. Si John Smith, sa kanyang mga mata, ay isang hindi pamilyar na nilalang, ngunit sa kanyang puso
naramdaman niya ang isang uri ng simpatiya at respeto kay Pocahontas. Sila ay nagkaroon ng isang maikling pag-uusap at sa kabila ng mga hadlang ng wika at kultura, nagkaroon sila ng koneksyon. Pagkabihag ni John Smith, isang araw, si John Smith ay nahulog sa mga kamay ng mga pauhatan. Ang mga Ingles ay naging mga banyaga na hindi pa kilala ng tribo at hindi pa tiyak kung sila ay magdadala ng kapayapaan o gulo. Ayon sa ilang ulat, si Pocahontas ay nagmungkahi ng isang plano upang iligtas si John Smith sa kanyang kabutihang loob. At sa halip na maging sanhi ng gulo, siya ay nagtangkang makipag-ayos sa kanyang ama, si Chief Powhatan. Ang prinsesa ay nagmakaawa kay Powhatan at sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at tapang, siya ay pinakinggan. Ayon sa isang bersyon ng alamat, si Pocahontas ay nagpunta mismo sa harap ng kanyang ama upang iligtas si John Smith. Ayon sa isang sikat na kwento, si Pocahontas ay lumuhod sa harap ng kanyang ama upang hilingin ang kalayaan ni John Smith. Ang hari ay nagbigay ng pahintulot at si John Smith ay pinalaya. Ngunit ang alitan sa pagitan ng mga Ingles at Powhatan ay patuloy na pagpapalaya at pagkakakilanlan. Ang relasyon ni Pocahontas at John Smith ay nagpatuloy na lumalim sa mga sumunod na taon. Bagamat may mga alitan at digmaan sa pagitan ng kanilang mga tribo, ang relasyon nila ay isang simbolo ng posibleng pagkakasunduan sa kabila ng pagkakaiba ng lahi, relihiyon at kultura. Sa pamamagitan ng mga simpleng pag-uusap at pagmamahal, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa at lumampas sa mga hadlang ng kanilang mga mundo. Pag-aasawa ni Pocahontas kay John Rolfe, kalaunan dahil sa mga digmaan at pagkaubos ng mga yaman ng tribo ng Powhatan, nagdesisyon si Pocahontas na maglakbay patungo sa Inglaterra kasama ang mga manlalakbay. Doon, nakilala niya si John Rolfe, isang mangangalakal na nagkaroon ng isang mahigpit na relasyon kay Pocahontas. Siya ay nagpakasal kay John Rolfe at sa kanilang kasal, nagbigay sila ng pag-asa at pagbabago sa relasyon ng mga Powhatan at mga Ingles. Si Pocahontas ay pinalad na makatagpo ng pagmamahal sa kabila ng kanyang paglalakbay. Ngunit ang kanyang kwento ay puno ng sakripisyo at pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, kanyang tribo at ang kanyang mga pinagmulan. Ang kanyang buhay ay isang simbolo ng lakas, tapang at pagmamahal na tumutukoy sa pagkakasunduan sa kabila ng mga pagkakaiba. Legacy ni Pocahontas. Si Pocahontas ay namatay sa edad na 21, ngunit ang kanyang pangalan at ang kanyang kwento ay patuloy na ipinamamana sa bawat henerasyon. Siya ay naging isang simbolo ng lakas at tapang, isang prinsesa na hindi natakot maglakbay sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang pagmamahal, pagkakaibigan at pag-unawa ay maaaring magtagumpay sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at paghihirap.